Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Finale. Nanginginig ang bumalot sa katawan ko nang marinig ko ang galit niyang boses. Pilit akong ngumiti sa kanya at bumangon sa kama, ngunit maya-maya ay hinila ako pabalik sa kama ng isang malakas na braso. Magsalita ka, hinawakan ako ni Sebastian sa baba ko at inangat ang mukha ko para tingnan siya. Napakagat ako sa babang labi ko at tumingin saglit sa kanyang puno ng galit na mga mata, bago ngumiti sa kanya. Hindi ko sinasadyang nahiwa habang naghihiwa ng gulay, pero gumaling na. Tinaas ko ang isang kamay ko, at hinaplos ang mukha niya. Umarte akong kalmado pero sa kaibuturan ko ay nanginginig ako sa takot. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin ha? Tanga ba ako sa'yo? Ikaw ay halatang hiniwa mo ang puso mo, Alexa. Anong kalokohang iyan? Bakit niya ako sinisigawan? Biglang nabalot ng kabang pakiramdam ang puso ko, at napaiwas ako ng tingin sa kanya habang naluluha ang mga mata ko. Let go, tinulak ko siya palayo at bumangon sa kama, pero muli niya akong hinawakan sa bewang ko at hinila ako para yakapin. Bakit mo hiniwa ang puso mo, Alexa? Sabihin mo sa akin. Kinalikan niya ang noo ko, at nagtanong sa malumanay na boses. Hindi ko kinaya ang sakit na mawala ka. Akala ko nawala ka na kaya nawalan ako ng bait, tapat kong sinabi sa kanya ang totoo. Kung magsisinungaling ulit ako sa kanya magiging problema na naman. Sebastian, huwag kang magalit sakin, pakiusap. Hindi ko sinasadyang iwan sila. Hindi ko lang alam ang ginagawa ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Huwag kang ma-disappoint sakin, okay? Mahal kita. I was not ready to let go. Ayaw kong mag-isip siya tungkol sa akin sa ganoong paraan, kaya pinaliwanag ko sa kanya habang pilit na tumutulo ang luha ko. Saglit kong pinagmasdan ang mukha niya, at nakita kong may hawak na sakit ang mga mata niya. Na-disappoint ko ba siya? I'm sorry. Sabi ko ulit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Pagkahalik ko sa pisngi niya ay niyakap niya ako ng sobrang higpit at ibinaon ang mukha niya sa leeg ko. Ganun mo ba ako kamahal? Naglagay siya ng ilang malalambot na halik sa aking leeg at nagtanong sa aking tainga. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga at kinilig ako. Nang hindi ako sumagot ay tinulak ko siya palayo. Gagawa ako ng cake para kay Gabriel. Lalabas na ako. Hindi pa ako tapos sa iyo para saktan ako. Tumingin ako sa kanya at hinawakan ang babo niya habang nakaturo ang daliri ko sa kanya. Dahil dito ay nakakuha ako ng nakakaakit ng ngiti mula sa kanya na maaaring magpamula sa akin. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kwarto, bago ako mawala sa isip ko sa kanya. Bumaba ako at pumasok sa kusina nang makita ko si Samantha na nagjo-jogging papunta sa akin na may malaking ngiti. Ang cute na babae. Mommy. Lumapit siya at tumingin sa akin. Umiti ako sa kanya at tinapik ang ulo niya. Pwede ba akong pumunta sa kwarto mo at makita si Daddy? She pouted at me. Umiti ako at tumango sa kanya, dahil alam ko kung gaano niya kamis ang daddy niya at kung paano siya umiyak. Pumasok ka muna, okay? Baka nagsha-shower si Daddy ngayon. Nakangiting tumango siya sa akin at tumakbo palabas ng kusina. Sinimulan kong gawin ang cake at makalipas ang ilang oras, ay dumating si Gabriel at nanood gaya ng lagi niyang ginagawa. Lagi siyang nananatili hanggang sa matapos ko ang mga gawain ko. Sa wakas ay natapos ko ito, at inilagay sa oven at lumabas ng kusina kasama si Gabriel. Pagpasok ko sa sala ay nakita ko si Sebastian na nagpapapigibak kay Samantha. Naging alipin talaga siya ng kanyang anak. Mommy, come and get on. We can ride Daddy,
Sigaw ni Samantha. At pagkasabi niya noon ay tumakbo si Gabriel at umakyat sa sofa saka tumalon sa katawan ni Sebastian. What the hell? Hindi niya kaya. Hindi, ibaba mo sila Sebastian, hindi mo kaya. Hindi ka pa gumagaling, Gabriel baba ka na, sabi ko habang inaalala ang sugat niya. Tumingin sa akin si Sebastian at ngumiti. Huwag kang magselos sa kanila. Pwede mo naman akong sakyan sa gabi, okay? I'm all yours, pinagmamasdan ko ang mukha niya habang kumindat sa akin. Gusto kong suntukin ang mukha niya nang walang pakialam na bumalik siya pagkatapos ng 7 buwan. Kahit anong mangyari ay nandito pa rin sa kanya ang malibog niyang bibig at ugali. Malibog ka talaga, you better sleep with one of them tonight. Tumalikod na ako at umalis habang iniiwan sila sa kahit anong gusto nila. Wala akong pakialam kahit tumalon si Gabriel at Samantha sa katawan niya. Pumunta ako sa kwarto at kinuha ang phone ko, at tinawagan ang daddy ni Sebastian habang nakaupo ako sa kama. Dad, wika ko nang sagutin niya ang tawag. Bumalik na si Sebastian. Ilang oras na siyang nakauwi. Halika at salubungin mo siya. Natahimik siya sandali at sa wakas ay nag-oo na. Nagpaalam na ako sa kanya at ibinaba na ang tawag. Natuwa talaga ako dahil sa wakas dumating na rin siya. No wonder why I felt he's alive, he was really alive. Hindi niya ako iniwan. Naramdaman ko iyon dahil nangako siya sa akin. Nabalik ako sa katinoan nang marinig kong tumunog ulit ang phone ko. Tiningnan ko ang caller ID at nakita kong si Mark yon. Marian, pupunta ka mamayang gabi ha? Tanong niya nang maalala kong birthday party ngayon ni Melissa. Yes, I'm coming and I have a good friend of yours with me now, sabi ko sabay balik ng tingin kay Sebastian na kakapasok lang sa kwarto habang pawis na pawis. Sino? Tanong sa akin ni Mark na may tonong pagtatanong at binigay ko ang phone kay Sebastian. You may be her brother, but it doesn't mean that you could call my wife every time. Seryosong wika ni Sebastian at napangiti ako dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Hindi ko narinig ang sinabi ni Mark pero ngumisi si Sebastian. Welcome, sabi niya at ibinaba na ang tawag. Alexa, halika dito. Let me hug you. Ibinuka ang mga braso ni Sebastian at lumapit sa akin. Ayaw ko, pinagpapawisan ka. Mabilis akong bumangon sa kama, at sinubukang tumakas pero naabutan niya ako, at kinaladkad papasok ng washroom na may perwisyong ngiti. Ang malibog na ito. Sebastian. Ang tanging naririnig ko lang ay boses ni Kent, habang nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib ko. Bahagya kong inikot ang ulo ko at tiningnan ang mukha niya, pero hindi ko siya makita ng malinaw dahil nahulog ako sa bangin. Nabaril ako at nabalot ako ng takot. Ayaw kong mamatay, hinihintay ako ni Alexa at ng mga anak kong sina Gabriel at Samantha. Fuck, hindi ko sila kayang iwan. Yun lang ang tumatakbo sa aking isipan. I found myself going to suffocate because of the pain in my chest, and at the same time I was in head. Nahulog ako sa tubig ng ilog. I closed my eyes want to give up and let it be but no. Napuno ang isip ko ng ngiti niya at sa paraan ng paghiling niya sa akin na bumalik. Babalik na ako. Biglang mulat ng aking mata at dinikit ko ang isang kamay ko sa dibdib ko at nagsimulang lumangoy. Ito ang pinakamasakit na pisikal na naranasan ko sa aking buhay, ngunit para sa kanya at sa aking mga anak dapat akong manatiling bahay. Sa wakas ay dahan-dahan akong nakalabas sa ilog. Pagkahulog ko pa lang sa buhangin na lupa ay nakahinga ako ng maluwag dahil gusto kong mabuhay. Namamanhid ang katawan ko at ang gusto ko lang ay matulog, at alam kong kung matutulog ako ngayon ay wala nang susunod na araw para sa akin. Pinilit kong manatiling gising nang hindi pumipikit, at sa wakas ay dahan-dahan kong tinulungan ang sarili kong bumangon sa lupa. Habang lumilingon ako sa paligid ay nakita ko ang itim na gubat at tanging liwanag ng buwan ang naroon. Nang walang pakialam kung gaano ito kadelikado, pumasok ako sa kagubatan at naglakad-lakad dito nang may nakita akong malaking puno na maaari kong mauupuan. Naghintay ako saglit at napabuntong hininga.
Tapos bigla akong nakarinig ng mga lobo na umaangal, napakalayo nila pero 15 minutes lang bago makarating sa kinaroroonan ko kung maramdaman nila ang amoy ng dugo ko. Shit! I cursed at hinubad ang parehong jacket at t-shirt na suot ko. Tiningnan ko ang sarili kong sugat at nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. I was fucking lucky, the bullet was a few inches away from my heart. Alexa, hintayin mo ako, napangiti ako nang maalala ko siya. Kasabay nito ay kinuha ko ang patalim na dala ko. Pakiramdam ko ay nanlabo na ang paningin ko dahil sa sakit. Dahan-dahan kong tinusok ang aking sugat mula sa patalim at sinubukang ilabas ang bala. Fuck, ang sakit, shit. Kailangan kong makinig kay Alexa at manatili sa bahay. Nagsimula nang magmanhid ang katawan ko, at dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko. Ngunit muli kong minulat ang aking mga mata nang maalala kong may pamilya ako at dapat ko silang puntahan. Kinalma ko ang sarili ko at huminga ng malalim habang sinimulan kong ilabas ang bala, ngunit ang sakit ay isang bagay na hindi ko mapapansin. Hindi ito ang unang beses na nabaril ako pero bakit napakasakit nito? Ilang oras kong sinubukan pero hindi ko magawa dahil masyadong malalim ang bala. Ang aking katawan ay naging ganap na manhid at walang lakas sa akin. Hindi ko gustong mamatay ngunit walang paraan para mabuhay ako nang hindi naalis ang bala na ito. Unti-unting nagdilim ang paningin ko at gusto ko nang matulog. Nakakapagod pero bigla akong nakarinig ng mga yabag at may naglalakad sa mga tuyong dahon. Hindi ito hayop at kaya kong isumpa. Iminulat ko ang mga mata ko at mabilis akong tumingin sa paligid, at may nakita akong bagay na ikinagulat ng puso ko. Isang babae, siya ay isang buntis. Nakasuot ng mahabang light yellow na gown at masasabi kong isa siyang dalagang nasa mid-20s. I was fucking curious dahil anong ginagawa ng isang babae sa isang mapanganib na kagubatan sa gabing ito. Pinagmasdan ko siya pero hindi ko man lang maaninag ang mukha niya dahil ang haba ng buhok niya. Pakiramdam ko bumibilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad siya palapit sa akin. Nasa kamay ko ang patalim pero ayaw kong makasakit ng buntis. Napatingin ako sa paa niya at walang tsinelas o sapatos, ang maselang balat niya lang. Huminto siya sa harapan ko, at nakayuko habang itinaas ang kamay niya at hinawakan ang mukha ko. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ko napigilan ang haplos niya. Sebastian, naging matigas ang ulo mo talaga. What the hell? Paano? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa kanya habang hawak ko siya sa wrist niya. Then she looked at me and smiled as I saw her gorgeous face. Napakaganda at pamilyar. Of course I gave you this name, so I know it. Siya ba? Oo, siya ang babae sa larawang iyon. Siya ito, ang mommy ko. Mommy. Nabulunan ako nang ngumiti siya sa akin, at hinahaplos ang buhok ko na para bang bata ako. You've really grown up and become a strong man, like I always wanted to. You got my eyes, but you are really handsome like Mateo. You little traitor, she pouted cutely and took the dagger from my hand as she put it aside. You look so gorgeous mom, ngumiti ako sa kanya at itinaas ko ang kamay ko habang hinahawakan ang maselang balat niya. Dumihan ng dugo sa mga kamay ko ang mukha niya, ngunit walang pakialam ay kinuha niya ang kamay ko at hinalikan ito ng nakangiti. Sinabi rin ng daddy mo. Katulad mo ang ekspresyon niya noong mga oras na iyon, isang cute na pamumula ang lumitaw sa kanyang pisngi at ngumiti siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inalis ang bala sa dibdib ko. Fuck, it doesn't hurt. Siguro dahil sa hawakan niya. Kaya komportable. Malusog ba ang baby brother ko? Tanong ko habang tumatawa at tumango. Siyempre, bully din siya tulad mo. Sinisipa ako at sinasaktan palagi. Pinagmasdan ko ang mukha niya at bumagsak ang mga mata ko sa tiyan niya. Wala naman siyang malaking tiyan pero ang cute niya lang kasama. Pwede ko bang hawakan si mommy? I wanted to touch so badly but before I did I asked her. Yes, tumango siya sa akin habang nakatutok siya sa sugat ko. Dahan-dahan kong nilagay ang kamay ko sa tiyan niya at hinaplos ito. Napangiti ako nang maramdaman kong gumagalaw siya.
Ganito rin ang tiyan ni Alexa noong ipinagbubuntis niya si Samantha. Sebastian, kamusta si Mateo? Bigla niyang tanong habang nakatingin sa akin. Bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Hindi siya okay, ma'am. Ilang oras siyang nakatitig sa picture mo at hindi man lang lumalabas ng kwarto niya. Miss na miss ka na niya. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya at tumango sa akin. Tell him that I love him, okay? Not only him but I also love you. Kinurot niya ang pisngi ko at ngumiti. Napakaganda lang ng ngiti niya. No wonder nahulog ang daddy ko sa kanya. Eto ang bala, binigay niya sa akin ang bala at saka pinunit ang laylayan ng damit niya habang ipinulupot sa dibdib ko na pinipigilan ang paglabas ng dugo. Kaya Sebastian, lumakad ka sa landas na ito at makikita mo ang isang maliit na nayon. Kung gayon ang lahat ay magiging maayos. Tumayo siya at itinuro ang kanyang daliri sa isang direksyon. Aalis na naman ba siya? Ma'am, go with me. Mabilis akong tumayo at hinawakan ang mga kamay niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti sa kaumiling. No, I can't. So my baby boy. Listen to mommy and go there. Hinalikan niya ang noo ko at sabi habang hinihila niya ang mga kamay niya sa noo ko. Namula ang aking mga mata, nang makita ko siyang umatras ng ilang hakbang. Please go with me, mom. I missed you. I missed you ever since I was a kid. You even came and helped me to take this bullet out. Her eyes turned moist, as she looked at me. Then she bit her lower lips and shook her head. Hindi kita tinulungan, Sebastian, ikaw na mismo ang naglabas nito. I'm not even real. I love you so much, my son, you were everything to me. I love Mateo too. Sabihin mo sa kanya I'm sorry at sabihin sa kanya na masaya ako dahil hindi niya nakakalimutan ang mga alaala namin. Alis ka na, ang daming lobo dito. Nangingilid ang mga luha niya habang sinasabi ang mga iyon. Tapos ngumiti siya at tinuro ang direksyon habang ang isa niyang kamay ay hinahaplos ang tiyan niya. I love you, mom. I love him too. Take care of yourself, nakangiting sabi ko sa kanya habang tumatango siya sa akin na may pinakamagandang ngiti sa labi. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking jacket at patalim, at lumakad ako palayo sa kanya. Nilakad ko ang daan na pinakita niya sa akin, at tumingin ako sa likod at nakita kong nakatingin pa rin siya sa akin na may ngiti sa labi. I waved my hand at her at ganun din ang ginawa niya. Pagkatapos ay dahan-dahan akong nakarating sa nayon at matagal na siyang nawala sa aking paningin. May narinig akong mga boses at sasabog na ang ulo ko dahil sa sobrang sakit. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang matandang lalaki na may 2 anak at may liwanag na. Ang sakit ng ulo ko. Sinubukan kong bumangon pero wala man lang akong lakas. Don't move, sir, napatingin ako sa dark-skinned little girl na nagsalita sa akin, at huminga ako ng malalim at tumango sa kanya. Bigla kong naalala ang mommy ko na binalot ni mommy ang aking sugat ng kanyang punit na damit. Bumaba ang tingin ko sa akin at nakita kong may benda na ang sugat ko at hindi yun damit ng mommy ko. Saan? Nasaan yung tela na nakabalot sa dibdib ko? Tanong ko sa little girl habang tumango ito sa akin at kinuha ang damit pero hindi niya yun tela. Sariling kamisete iyon. No, yellow color one, sabi ko ulit habang nakatingin siya sa akin na may pagtataka. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa matanda at bumuntong hininga. Ito po yung tela na nasa dibdib niyo, sir. Wala pong dilaw na tela. Umiti lang siya sa akin at sinabing, ano? Hindi totoo. Nakita kong pinunit niya ang damit niya. Then I remembered na binigay niya sa akin yung bala at nilagay ko sa bulsa ko. Nasaan ang bala? Tanong ko ulit sa kanya. Nasa loob ng bulsa mo, sir, pero pinalitan ng kapatid ko ang damit mo at inilagay ang bala sa ilalim ng unan. Pagkasabi niya noon ay sinubukan kong bumangon at kunin pero pinigilan niya ako at inilabas para sa akin at ibinigay sa akin. Tiningnan ko ito at bumuntong hininga. Then I remembered she said that she's not even real. Pero naramdaman ko siya. Naramdaman ko ang paghawak niya at siya ang naglabas ng bala. Sir, paano mo nagawang ilabas ang bala ng mag-isa? Tanong sa akin ng batang lalaki sa tabi ng babae na may pagtataka. Napatingin ako sa kanya at umiling.
Mommy ko ang naglabas. Tapos pinanood niya ako saglit at ngumiti. Sir, nung nahanap ka namin, unconscious ka sa tapat ng bahay namin at doktor ang lolo ko. Kaya sinabi niya sa akin na ikaw na mismo ang naglabas ng bala at nilalagnat ka. Binigyan ka namin ng gamot pero sabi niya may bakterya sa loob ng katawan mo dahil sa tubig ng ilog, kaya hindi ka na makakapunta kahit saan sa loob ng 3 buwan at tutulungan kanyang gumaling. Anong 3 buwan? Walang paraan para layuan ko si Alexa sa loob ng 3 buwan. Kailangan kong umuwi sa bahay, sabi ko habang umiiling at pinigilan ako. Pakiusap sir, huwag muna, kung gusto mong manatiling buhay kailangan nandito ka at gumaling. Bumibilis ang tibok ng puso ko at natatakot akong may magawang kabaliwan si Alexa. It was a miracle that you're still alive. You really wanted to live this badly. Napatingin ako sa matanda na nakangiting nagsalita. I have to go to my wife and my son and daughter. Kung mamatay ako hindi na nila maalala ang mukha ng daddy nila, sabi ko sa kanya habang nakangiting tumango. So may tumulong ba sa iyo sa kagubatan? Bigla niyang tanong sa akin. Tumango ako sa kanya. Mami ko, naghintay siya saglit at napahawak sa noo niya bago tumingin sa akin at bumuntong hininga. Alam mo, ilusyon lang iyon. Ang ilang mga tao ay mayroon nito kapag sila ay mawawala ng pag-asa. Walang sino man ang naruroon sa gubat sa hating gabi na alam kung gaano ito kadelikado, kaya talagang isang himala na buhay ka. I'll help you to heal and you can go after 4 months. With that he left. So he's telling me that she was just an illusion. Pero hindi. Naramdaman ko siya. Naramdaman ko din ang baby niya. Hinawakan ko pa ang mukha niya. Kinausap niya ako at ngumiti siya. I don't understand, but she was long gone so maybe she was just an illusion, but I'm happy at least I felt her and I talked to her kahit ilusyon lang. Sebastian, anong iniisip mo? Napabalikwas ako sa pag-iisip nang marinig ko ang matamis na boses ni Alexa. Nilingon ko siya at nakita kong nakatingin siya sa akin ng nakangiti. Pinagmamasdan ko siya at nakita kong nakasuot na siya ng magandang dress, at handa nang pumunta sa birthday party ni Melissa. Alexa, come here. Help me to button this shirt. Tumango siya sa akin at nag-jog papunta sa akin with a cute smile on her face. Pagkatapos ay mabilis niyang binunot ang shirt ko at hinalikan ang pisngi ko. Hinawakan ko siya sa bewang niya at hinalikan ang nakalantad niyang balikat habang humahagikgik. Sebastian, don't make any kiss mark on my shoulders, you've done enough. Tinulak niya ako palayo at sumimangot. Pagkatapos ay iniskan ko ang kanyang mga balikat at nakita kong tinatakpan niya ang mga kiss mark na iyon ng kanyang buhok. Kung gayon, paano ang aking leeg? Tinaas ko ang kilay ko at tinanong siya habang namumula siya at umiwas ng tingin. Okay, wag ka nang mahiya, I'm all yours and remember that's not enough. Hinalikan ko siya sa noo, at marahang pinisil ang dibdib niya habang tinutulak ako palayo at humakbang palabas ng kwarto. Bakit nahihiya pa rin siya matapos akong magkaroon ng 2 anak? Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Daddy na naghihintay sa akin sa ibaba. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Naalala ko ang mami ko at ang sinabi niya. She said she loves you so much, and she is happy kasi hindi mo nakakalimutan ang mga memories na kasama mo siya, sabi ko sa kanya at humiwalay sa yakap habang nakatingin sa akin na may pagtataka sa mukha. I was about to die and she saved me. Siya ang naglabas ng bala sa dibdib ko. I felt her touch and she was such a gorgeous woman, Dad. My mom, she saved me, sabi ko sa kanya habang ang mata niya ay naging pula. Alam kong nasasaktan ko siya sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga alaala. Iyon ba ay isang ilusyon? Masakit na ngiti niyang tanong sa akin at tumango naman ako. No matter what, I felt her touch. She was so real, smiling and talking to me. Hinawakan ko pa ang tiyan niya, ngumiti siya sa akin at tinapik ang balikat ko. She's still here with us no matter what. Lalo na, she loves you more than she loves me, sabi niya habang hinihimas ang noo. Alam kong malungkot siya at iyon ang pinakamasakit sa buhay niya. She said she loves you, Dad. Tiningnan niya ako saglit at tumingin sa baba. May maliit na ngiti sa mukha niya. I love her too,
Huminga siya ng malalim at ngumiti sa akin. I'll come and talk to you another time, and Sebastian, about Alexa, I want to tell this to you. Alam mo bang umiinom siya ng gamot? Tanong niya sa akin at naalala ko ang nangyari ngayon. Nakita ko pero hindi ko alam kung bakit. Inagaw ako ng takot at nagsimulang manginig ang buong katawan ko sa kakaisip na may sakit siya. Unang-una, nagpakamatay siya matapos malaman na patay ka na, pero siya rin ang lumapit kay Mark habang binabalot ng sinturon ang kanyang pulso at hiniling na dalhin siya sa ospital. Soon after she said she can see you, so we took her to a doctor and found she was having a really bad depression because of loss you. Umiinom siya ng gamot for 4 months and she's good now, but don't let her skip her medicine. Ang lakas ng tibok ng puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. May depression ba talaga siya? Ginawa ko ba siyang taong may sakit? Now you're here, so everything will be good. Just pay more attention to her. Bumuntong hininga siya at sinabi. Tumango ako sa kanya pero nasasaktan ako dahil hindi ko inaasahan na mamahalin niya ako ng ganito. Daddy, narinig ko at nilingon ko si Alexa na dumating na may dalang malaking plato ng cake. Tapos binigay niya sa daddy ko at humahagikgik. Oh, you made it, Dad chuckled and started to eat. Naramdaman kong nanunuyo ang lalamunan ko at napapikit ako. May depression siya. I watched her gorgeous face and found she was smiling, then she looked up at me and smiled sweetly. So I don't have one. Hinila ko siya palapit sa akin at tinanong. Di ka ba kumain kanina? Kakatapos lang ni Gabriel at ito na ang huling piraso at inipon ko para kay Dad. Bumuntong hininga ako at tumango. Pagkaalis ni Dad ay nag-drive na ako papunta sa bahay ni Mark, at pagkahinto ko ng sasakyan ay bumaba si Samantha sa sasakyan at tumakbo papunta sa brat ni Mark at niyakap siya. I really hate to say this. Pinagmasdan ko sila at nakita kong namumula si Miles habang hinahalikan ni Samantha ang pisngi niya. Bakit mo sila tinitingnan ng ganyan? Narinig ko ang boses ni Alexa at napatingin ako sa kanya. That Mark's brat thinks she's his. Naalala ko pa kung paano niya hiningi ang anak ko noong araw na yon. Hindi ako sigurado sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa hinaharap dahil magiging katulad din siya ni Mark. Mga bata sila Sebastian. Don't act as if Miles is your love rival. With that she just got out of the car and left with Gabriel. Ano ba naman, hindi ko ibinibigay ang aking anak na babae sa sinumang lalaki. Ano ba yun? Lumipas ang oras at masaya ang lahat nang makita ako. Pareho akong binalaan ni na Mark at Kent tungkol sa status ni Alexa, at napakasakit talagang paniwalaan na may depresyon siya at sinubukan pa niyang magpakamatay para sa akin. Pagkatapos kong makipag-usap sa kanila ay hinanap ko si Alexa at wala na siya. Pagkatapos ay pumunta ako sa garden at nakahinga ng maluwag, nang makita ko siyang nakaupo sa bench sa harap ng pond. Tapos tumayo siya sa harap ko at ngumiti. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa noo pero tinulak niya lang ako sa pond. Ano ka ba Alexa? Sigaw ko at tumingin sa kanya, at nakita kong nakangiti siya ng masama sa akin. Teka, ito. Nabawi ba niya ang kanyang mga alaala? Bastos. This is for coming into my room while I was wearing clothes. Sabi niya at ngumiti sa akin. Damn, naaalala niya ang lahat. Hindi ko man lang nakita ang katawan mo, sabi ko habang nakakunot ang noo niya. But you clearly did it in purpose. You were always a bloody pervert Sebastian. Nakagat niya ang labi niya at ngumiti sa akin. Anyway, ang ganda niya. Tulungan mo ako, itinaas ko ang braso ko at sinabi. Humahagikgik siya at itinaas ang braso niya para ibigay sa akin. Umisi ako sa kanya dahil gusto kong hilahin rin siya papunta sa akin. No, maligo ka mag-isa. She's not coming. Nawala lahat ng pag-asa ko nang dumating si Mark at hinawakan siya sa bewang niya at inilayo. Don't fucking touch my wife bastard, sigaw ko at lumabas na ng pond habang humahakbang papunta sa kanila pero tumakbo lang si Alexa palayo. You better don't let me catch you, or there won't be any mercy tonight. Napangiti ako, napatigil at sinabing okay lang sa akin. I'm really happy to have her at siya ang nagpabago ng buhay ko.
Ginawa niya akong mas mabuting tao at ginawa niya akong ama. I never expected her to love me this much, but yet she did, even when she believed that I was not alive. Talagang binigay niya ang buong buhay niya sa akin at minahal niya ako ng walang kondisyon. Ang dami ko nang ginawang malupit sa kanya, pero heto nakalimutan na niya lahat ng iyon at inaalagaan niya ako at ang mga anak ko. Mahal na mahal ko siya and I would give my whole damn life for her, dahil siya ang babaeng minahal at siya ang babaeng minahal ako ng walang kondisyon. Dumating siya sa buhay ko bilang aking surrogate, pero balewala yun dahil akin lang siya simula pa noong bata pa kami. Mahal kita, Marian, at ganoon din kay Alexa. Salamat sa lahat, aking asawa. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Alexa at Sebastian. Kung talagang para sa iyo ang isang tao, mawala man siya ng mahabang panahon, magkikita pa rin kayo kapag tama na ang mali at pwede na ang hindi dapat. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless and keep safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barquio of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Marian Sushon of America, Karen May Plato of Hong Kong, Evain Loha of Hong Kong, Anna U. Powell of Florida, USA, Fe Cruz, Judy Char, Harna Baduli, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim, KSA, Vianica Sagde of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Dylan 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Amman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemen Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Sassy TV, Rex Roy, Teresita Arevalo, Nicomeda Atihira, Annalisa Jamie of Saudi, Darkman Ed at Mimi of Canada, Melanie Isidro of France, Nitz Reyes of Kuwait, Reyes Family of Kuwait, Alerta Family of Kuwait, Maricel Dela of Hong Kong, Janice Lunhas of Qatar, Honey V of Kuwait, Ella Fame of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marisa Remular of Amman, Lupineda of Dubai, UAE, Mariz Vialaw of Kuwait, Dolores Martin of Riyadh, KSA, Garamilo Serafin of Dubai, UAE, EJ Kat of Hong Kong, Fatima Diocolano of Dammam, KSA, Manang Mary's Channel of Amman, Devora Valdez of Singapore, Marites Bolarga of Taiwan, Floreline Adlawan of Riyadh, KSA, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Jolie Madamasila of Israel, Maria Manering of Australia, Luz Tua of Israel, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Cherry Masaglang of Kuwait, Rose Hasmain Fernando of Amman, Dana Prestoza of KSA, Jane Gupit of Batangas City, Connie Maximo of Taiwan, Nelly Galo of Canada, Rosalinda Gonzaga of Kuwait, Jen Pitao of Qatar, Rodover Magallanes of Hong Kong, Reina Roque, Leonard Brown, Yams, Vladimir Casimo, Pinky Flores, Gemela Dumasil, Glyceria Salab, Mars, Fena Veros, Mayu Calamente of Qatar, Rowena Manidol of Saudi Arabia, Dakwatchera of Hong Kong, Catherine Asaha of Kuwait, Mayan of Macau, Jeannie Lynn Quixote of Madrid, Spain, Augustina Amora of Jeddah, KSA, Nelia Ruiz, Raquel Calao, Bernadette Pia, Roda Lynn de la Cruz Tagle, Aditha Capiando, Girly Bautista, Jessel Aquines, Baby Dayrit, De la Cruz Aloha, Spice 221.
Jingjing Roladan, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Shunli Diaries, Ellen Juanilo, Elsa Maestro, Amelita Andaha, Nympha Tolentino, Fiel Daliwan of Singapore, LV Cataloni of Hong Kong, Estrella Taluon, Madol Fuerza, Samar Biang, Highland Sam Gold, Marizel Varona, Zenaida Bala, Neri Javier, Dory Lynn Besa, Alma 1027, Mari Fidator, Helen Santiago, Cynthia Neva, Lizel Chato, Edita Barrientos, Lena Palail, Alejandro Boncalos, Azumi 12 Gamang, Gemma Pina Florida, Cherry Lorono, Rodney Santiago, Elizabeth Banutan, Madol Fierzos, Mitch Hernan, Maria Luningning Fabre, Jenny Joy Ruiz, Maluga Cusana, Anato Kitchen, John Emily, Irma Akira, Beverly Ruiz, Madeline Gatan, Evelyn Valera, Cecil Yamamoto, Evelyn Ebanez, Challenges Vlog of Kuwait, Berlan Almacido of Demam KSA, Ronda Carion, Max Isard, Adelina Gelorina, Mary Lou Molina, Vilma Sakin, O'Rourke Erme, Mayore BCN, Gloria Abihiro, Feli Cockle, Banduan Lin, Agbon Family of Caloocan, Crisol Family of Quezon City, Lori of Kuwait Rosana, Merlin Thomas of Bahrain, Jules HL101, Honese Basco of Qatar, Angelica Feboa Montajes at sa mga anak niya na sina, Tina and Penty of Finland and Anne of Dubai, Marshall Lemery of Israel, Ariel Kababat of San Rafael Bulacan, Eugene Salcedo and Isagani Lacheca from Hatchery of San Rafael Bulacan, Naranjo Luz of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Nenita Dagohoy, Rowena Libona, Mary Jane Gono, Lorena Coloma, Pami A. Kamsa, Betty Lulosnung of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh Saudi Arabia, Josie Borilio, Femalig Onlina, Marilyn Batuigas 20, Tunog Relaxing, Shalimar Vergara, Sunida Abo, Jassy Baking, Hala Aguilan, Jeff Felgayo, Chris Elda Mausisa, Bonifacio Ramos, Rose Estoy, Romnick D, Jelon Dennis Ruiz, Gurdeep Singh Brar, Juliet Tamayo, Blessy Abetria, Amorlin Selga, Maricar Fader of Pattaya Thailand, Helen Tambanilo, Mary Grace Galen of Riyadh Saudi Arabia, Estela Hoson, Dayan Laborte, Sydney Hassam, Mari Fitismo of Jeddah KSA, Aloha Nevet, Angela Villapo Sibayan, Cheryl Pastor of Hong Kong, Dumbes Faye 890 of Satra Wahid, Maria Karingal, Dolores Martin, Lamil Stone, Maria Shalani C. Tiong, Luz Templo Nuevo. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.